Hello guys, pag-aaralan natin ngayon ang dalawang klase ng AC inverter na ginagamit pagka brownout o hindi available yung sa Meralco o sa kuryente sa labas. May dalawang klase tayo ng AC inverter. Yun yung pure sine wave at yung modified square wave. So, i-compare natin ngayon. Nag-list ako ng ilang comparisons nila. 7 lang yung na-list ko, pero marami pa silang pinagkaiba. Pero ito yung main na differences nila. So, unang-una, sa price. Ang pure sine wave, mas mahal. Around double ang price niya, minsan more than double pa. Modified square wave. Lagay na lang natin MSW. So, pure sine wave, modified square wave. Pangalawa, yung size niya. Napakalaki din ang difference ng size niya. Ito yung modified square wave. Ayan. Pumili lang ako ng medyo mura-murang AC inverter. So, ito available sa Raon. At ito naman yung pure sine wave. Ayan. Observe nyo ang pinagkaiba nila. Ang size nila. 500 watts pareho, pero napakaliit lang nito. Ito napakalaki. Ang difference lang niya is pure sine wave nga lang ito. Ito modified sine wave. So pareho lang silang 12 volts to 220, pero ang laki ng pinagkaiba. So size, yung PS, bigger size. So tapos sa waveform naman niya, ang waveform ng pure sine wave ay katulad na siya ng waveform ng ginagamit nating kuryente sa Meralco, yung wall outlet natin. So, ganito na siya. Ayan. Ang modified sine wave, bali ganito siya. Ayan. So, step siya. Para siyang hagdan. Ito, smooth talaga. So, ito yung pure sine wave. At ang modified square wave, ito yun. Itetest natin mamaya kung tama ba to. Using oscilloscope. Yung dimming niya, ito. Sa dimming, yung mga incandescent bulb, gusto nyong i-dim gamit ang mga dimmer. Kagaya nung sa isang video natin na gumawa tayo ng powerful dimmer. So, hindi uubra sa modified square wave. So, itetest din natin mamaya yan. So, humming noise. Ayan. Dahil nga modified square wave lang siya, para siyang hagdan, so maingay siya. For example, yung motor, yung ikot ng motor, kung ito yung waveform na ipapasok mo sa kanya, bali pa hinto-hinto siya ng mabilis. So, mas malakas ang humming noise niya. Samantalang itong pure sine wave, kapareho siya ng nasa wall outlet natin. Wala siyang masyadong noise. Electrical noise. So, ang electrical noise, kung ang humming noise, yun yung ingay na naririnig natin sa tenga natin, yung something like nagbabibrate. Ang electrical noise, hindi natin naririnig yun. Pero ang mga electronic equipment naman, nagsasuffer sa ganitong electrical noise. Kaya ang modified square wave na to, possible na manira ng gamit. Okay. LC low pass filter. So, ang mga pure sine wave, may mga inductor capacitor low pass filter sila or LC low pass filter. So, malinis ang output niya. Hindi katulad ng mga to, hindi sila gumagamit ng low pass filter.
Kaya marami siyang disadvantage. Ang isang advantage lang niya, yung price talaga, sobrang mura lang niya. Ito, doble ang presyo nito. So, itest na natin ang waveform kung tama nga ba to. So, sa testing na tayo ng waveform. So, sinet ko na yung mga power supply natin, ang load natin, at ang oscilloscope. Nakonect ko na rin ang dalawang inverter na to sa power supply natin. So, set natin ng 13.8. Okay. So, try natin. On. Okay. 0.6 amps. Yung isa. Okay. 0.8 amps. Okay. So, ilagay natin ang load natin. Start muna tayo sa modified sine wave. Okay. So, on. Okay. Auto. Ayan. So, tama itong waveform natin. Para siyang hagdan. So, steps siya. So, ang tawag dito, modified square wave. O minsan, tinatawag nilang modified sine wave. Hindi siya perfect sine wave na katulad nito. Perfect sine wave. Then, modified square wave. Ayan. Ayan ang itsura niya. Steps siya. So, subukan naman natin ng pure sine wave. Ayan. So, ayan ang perfect sine wave. Kagaya siya ng sinusupply sa atin ng Meralco. Kagaya siya ng nasa wall outlet. So, okay tayo sa waveform. Tama itong waveform natin. Ngayon, dito naman tayo sa dimming. Ang sabi ko kanina, ang modified sine wave or modified square wave, hindi pwedeng gamitan ng dimming. So, susubukan natin ngayon. So, off muna natin. Gamit tayong dimmer. Okay. On. Tapos, on si dimmer. Ayun. Naka full bright siya. Observe nyo yung waveform habang dinidim ko. Ayan. Ayan. Kagaya din siya ng isang video ko na nung gumawa ako ng malakas na light dimmer / speed controller. Ayan siya. So, ito yung pure sine wave. Kagaya din siya ng nasa wall outlet natin. So, i-try natin ngayon ng modified square wave. Na nabanggit ko kanina, hindi siya po pwede. So, i-try natin. On. Ayan. On natin. Ayan. Okay. So, ididim ko siya ngayon. Ayun. Pwede pala siya. Pasensya na po. Supposed to be, hindi siya po pwede. Dahil nga square wave siya. Hindi ko ngayon alam
bakit pwede siya sa dimmer. So pag-aaralan natin ito. So sa ngayon, ayun, may narinig akong nag-iingay dito sa dimmer. So baka sakali masira na yung dimmer nito. Ayun. May maingay sa loob. Okay, off na natin. Baka sumabog. So baguhin natin tong sinabi ko. Sa dimming, sabi ko kanina, okay siya. Which is na-prove natin, okay siya. Yung pure sine wave. Sa modified sine wave, sabi ko hindi siya pwedeng magamit. Kaso ngayon, gumana siya. Pero may naririnig akong maingay sa loob. So ngayon ito, ihang muna natin to. Question mark ito. Pag-aaralan ko to. Okay? So, next. Ang next natin yung next natin yung humming noise. So, gagamit tayo ng load na pwede natin marinig yung humming noise. So, tanggalin na muna natin itong load bulb natin. Ito ang gagamitin natin, maliit na motor. So, pakikinggan natin ngayon kung mag-iingay nga itong modified sine wave. So, umpisan natin sa pure sine wave. On. Ito pa isang kagandahan pala nito. Meron siyang soft start. Napansin nyo ba? Pati dun sa ilaw kanina, nag-start siya ng from dim to bright. So ito, wala siyang masyadong sound. Yan. So i-try natin ng modified sine wave. Okay. So, tabi na natin to. So, ito, maingay. Modified sine wave. So, ito, okay lang. Kagaya din siya ng wall outlet. So, ito namang electrical noise, hindi natin masusubukan ngayon kasi hindi naman lahat ng oras naninira siya ng gamit. May time lang na nakakasira ng gamit. Kasi nga, step yung wave niya. So, LC low pass filter, yung nasa loob niya. So, try nating buksan. Papakita ko sa inyo kung ano yung LC low pass filter. Modify the square wave. Ayan, pati sa loob, ang laki ng difference nila. Malaki yung Perret transformer niya compare dito. Tapos gumagamit siya ng ESG002 SPWM board.
So ito yung sinasabi kong LC low pass filter. Meron siyang inductor, meron siyang capacitor. Ang modified sine wave or modified square wave, diretso na sa mga MOSFET niya yung output. So wala man siyang filter. Solid yung pagkakahinang niya sa board. Ayan. Pwede rin naman gamitin ito. Nga lang, ingat lang sa paggamit kasi may mga appliances na nasisira gamit ang square wave na signal. Unlike itong pure sine wave inverter, katulad na siya ng wall outlet. Pero meron pang mas worse pa sa modified square wave. Kasi ito, ginagamit na rin ito eh. Ito yun. Yung mga ina-assemble ng mga kaibigan natin. Kagaya nito, gumamit sila ng 4047B. Ang output nito, square wave. Para lang siyang 555 timer IC na nilagyan ng flip-flops. Parang ganyan lang siya. So, ang output nito, square wave. Bali, ganito ang output niyan. So, ganito ang magiging output niyan. Hindi na ako nag-assemble nito. Siguro kung may magre-request sa inyo, pwede ako mag-assemble nito para ma-demo natin kung ano yung waveform niya, yung output waveform niya. Kasi, useless din ang pag-assemble nito. I-convert nga niya ng 220 yung 12 volts mo, pero square wave naman ang magiging output niya. So, kung yung modified square wave, paminsan-minsan naninira ng appliances, ito talagang maninira talaga ng appliances to. Unless kung unload mo, kagaya ng mga incandescent bulb, gagana naman siya. Kaso, bakit kapag gagamit ng ganito, kung incandescent bulb ang ilo-load mo, bakit hindi ka nalang mag-direct ng LED? Yung efficiency ng 12 volts direct sa LED ay mas mataas compare sa i-convert mo pa ng ganito. At pag nagkamali ka pa, naisaksak mo yung appliances mo dito, sira yun. O, meron pang mas worse dito. Ito naman. Ito yung tinatawag nilang multi-vibrator circuit. So, 220 nga yung output niya from 12 volts. Ang waveform naman nito, ganito siya. Which is mas worse naman kaysa dito. Ito na yung pinaka-worst. So, hanggang dito na muna tayo. Sana nagustuhan nyo ang video ko about difference ng modified square wave or modified sine wave inverter at yung pure sine wave inverter. Thank you po.